Ang ating pong topic 'no, sa episode nito ay may kinalaman po 'no, sa sulat sa atin ng ating taga-subaybay. Ito'y may kinalaman 'no, tungkol sa mga pagpaparada again 'no, ng mga sasakyan sa harapan ng bahay. Actually po, gumawa na po tayo ng video tungkol dito 'no, that was siguro mga 3 weeks ago. Although ang kanyang tanong dito sa atin ay yung yung kanila daw, kanila daw bahay ay ginagawa pong parking lot 'no, sa harap po ng kanilang tindahan. Maghapon po nakaparking, ano daw pong kaso nito? Bago tayo magpatuloy po diyan, alam po ninyo, naalala ninyo, sa nakapagsubaybay po sa ating, channel 'no, ay nagawa na po natin ang bidyong ito, atin po tinatalakay. Yun namang specific na katanungan na kung saan ay binabarahan yung garahe, yung driveway, at saka yung pintuan ng bahay. So, walang nabanggit doon na tindahan. So, in this particular case, napanood niya yung video natin tungkol sa pagbabawal ng pagpaparada sa tapat po ng driveway, sana naka-block po tayo ng driveway, at saka sa pintuan po ng bahay, okey. Ngayon, ito naman ang kanya meron lang pahabol do'n na hindi lang sa tapat ng bahay nila, kundi yung ano daw ikakaso do'n sa ginagawang, paradahan maghapon ng masasakyan yung kanyang, sa harapan po ng kanyang, tindahan daw niya. Well, ito po yung magkahalintulad po ito 'no, doon sa nabanggit nating mga maaring ikakaso 'no, laban po sa nag-violate dito. Kasi kung sa tapat po ng inyong tindahan ay nandiyan naman ang inyong pintuan, nandiyan naman ang inyong labasan papasok ng inyong tindahan at bukod pa dun, kung kayo naman ay, license naman kayo sa inyong business 'no, na sa inyong tindahan, abay because of the parking 'no, yung mga ginagawang terminal ang inyong tindahan o kaya parkingan na talaga 'no, ay bawal po 'yon 'no. Bawal po 'yon because una, kung ang tindahan po ang garahe po sinasabi natin, ay hindi po 'yan maaaring maituturing isang parking garage 'no. Bawal po 'yan because yung kalye po ay maituturing po 'yan na isang bahagi po ng public dominion. 'Pag sinabi po ng public dominion, ay this is beyond the commerce of man na kung saan ito po ay intended for the general public. Wala pong karapatan ng sino man na exclusively na mag-ano po, na maggagamit po nito 'no, at lalo na kung kayo o ito ay nakakapurisyo 'no, sa 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 inyo o sa tapat po ng ibang mga private property na ganyan. So, maaari niyong makasuhan po 'yan 'no, 'yang maituring po 'yan, marami pong kasong puwedeng marami pong kaso 'yan, puwedeng civil case 'no. Una, 'pag ang tawag po natin dito, it could be abatement of public nuisance po 'yan 'no, na kung saan, nagkakaroon ba ng violation ng sense of order or decency po 'no, do'n sa inyong lugar 'no. At, kayo ay nagkakaroon na ng, hindi na po nakatanggap-tanggap po ang ginagawa pong pagdidisturbo po sa inyo. So, this could be considered as private or public nuisance because it affects the community. Kung hindi lang naman kayo ang apektado do'n, then it could be public nuisance or kung kayo lang apektado 'no, it could be private nuisance. So, ang maikaso po ninyo diyan, maaaring civil case 'no, that is, the abatement of, private or public nuisance. Depende po kung ano yung situation ninyo diyan. And may damages po ito. Now, bukod pa po do'n, ay maaari din makasuhan sila ng mayroon pong ditong coercion 'no. Halimbawa po kasi, if ang pag-block po ng inyong tindahan o driveway, yung ingress or egress, yung in and out ng inyong garage door, ano, ng isang private property. Kung intentional po ha, this could be a form of light coercion. Punishable po ito sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951. O maaaring din ito kung ang purpose lang ng pagpumaparada doon sa inyo, basta lang kayo ay inisin kayo, no? Inisin kayo, at aaring ito ay isang kaso din na unjust vexation 'no, para iniinis lang kayo 'no. So, ito po ay punishable din 'no, sa ilalim po ng batas
at ito'y may kaparasuhan po, no? Yung kung light coercion man, depende yan sa magiging ebidensya ninyo. Pag kung sakali makarating kayo sa korte, no? Maaari ito'y meron po yung imprisonment na 1 day to 30 days or a fine of 1,000 to 40,000 pesos po, no? Ito po'y ayon sa ating Korte Suprema sa kaso po ni Renato Valeros Jr. versus People of the Philippines, GR number 138033. Ito po ay na-desisyonan po ng ating Korte Suprema noong January 30, 2007. Ito may kinalaman po sa usaping light coercion. Pag ang light coercion po kasi o coercion, ano ba yung coercion? Yung coercion para bang pinipilit ka na gawin ang hindi nalabag sa kalooban mo, na hindi naman po labag sa na gawin o hindi gawin, no? Ng iyong kalooban na ito naman hindi naman pinagbabawal ng batas. Okay? So pinipigilan lang kayo, no? Or mag-exercise kayo ng inyong rights, no? And then yun nga meron pong kaakibat na parang pagpilit, pagpuwersa po nito, no? So it could be considered as light coercion. Okay? So ang pinaka-the best po niyan ay magkonsulta din po kayo sa inyong lawyer, no? And then para makapag-file din po kayo ng kaakibat na reklamo. Sa una muna, magreklamo kayo sa inyong barangay. Pag walang mangyayari po doon, no? Ay humiinak po kayo ng Certificate to File Action, CFA, pang sa gano'n makapag-file po kayo ng danyos, no? Sinasabi natin na and it could be an abatement of public or private nuisance, no, with damages, or it could be criminal offense kung meron po talagang intentional blocking of the driveway, no, or sa inyong tindahan, no, in and out ng inyong garage, ng inyong pintuan, no, na isang private property, then maaari pong papasok dito po yung sinasabi nating light coercion or unjust vexation, and then meron din pong administrative component po dito, no? Yung Republic Act 4136, no? Or yung the Land Transportation and Traffic Code, no, of the Philippines, na kung saan po ay pinagbabawal din po, no, yung pagpaparada ng mga sasakyan, no, sa harap po ng driveway, sa harap po ng garahe o sa pintuan po ng bahay. So marami pong maikaso po dito, no? And administrative po yan, meaning the driver po, no, could be a fine, no? Meron pong fine dito, or it could lead to the cancellation or suspension of his driver's license. So, yung po ang marami po kayong mga causes of action na pwede pong ma-file doon sa nagbabiolate po ng inyong karapatan at nagbibigay po sa inyo ng disturbo o pagbumulisya po sa inyo, no? Sa ginagawa po nilang pagpaparada o ginagawa po nilang terminal po o private garage ang harapan po ng inyong tindahan. So I hope nasagot po natin ang katanungan ng ating tagapagsubaybay, no? At nawa, no, paki-share lang po itong ating discussion na po ito. Kasi napakarami na pong mga ganitong dumarating po sa ating reklamo. So kung hindi pa po kayo napag-subscribe, no, ay pwede po makisuyo, paki-click na po ang subscribe, share, and like po natin. Lalo pong buttons po natin, lalo pa kung if you find our videos interesting and informative. At kung sakali man pong may Facebook account po kayo, ay kabubukas lang po ang ating Facebook account, no? So wala pa po masyado nakakalam po rito, na paki-follow po ninyo ang Batas Pinoy sa Facebook, no? And then kung hindi pa kayo napag-subscribe, no, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon na kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, no? And yung kakilala po ninyo o kay mga OFWs po natin upang sila din o kayo man o sino po sa inyong mga kakilala na ma-share po ninyo ang video nito ay magkaroon din po sila ng mapapulot din po sila ng mga legal na kaalaman o impormasyon na makakatulong po sa kanila pagdating ng panahon o maaaring sa kasalukuyan. Sabi nga natin lagi, lamang na ang may alam sa batas. Maraming pong salamat sa inyong oras. See you in the next video po natin. Bye-bye.